Good afternoon guys. Ayan. Subog-subog pa yung mga buhok namin. Katapos na namin maglinis ni Jermaine, day off ko, day off din siya. So nagpunas-punas na ako, nagwalis si Jermaine ang nagmap. Organize ko na ng kusina. Ang ganda lang din talaga pag wala ng mga kalat-kalat. Hindi naman pwedeng laging ganon. Hindi maiwasan lalo pag busy sa trabaho, minsan naiiwanan. Pero lagi make sure namin na maglilinis. Minsan naman pag wala ako, silang tatlo nasa bahay, sila naman nagbabacuum sa taas. Tulungan lang ba? Kaya si Jermaine, parang 6 days ka, no? Nakaraan? 6 days ka dire-diretso? Higit pa. Higit pa. Ngayon lang siya nag-day off. Kasi Monday dapat off niya, Monday, Tuesday. Nakipagpalitan sa kanya isa, tapos isa pinapasok siya. Wala, ganun talaga. Lalo pag sa kitchen, demanding talaga ang oras ng kusina. Lalo pag short staff. Hindi talaga basta gagana kapag kulang ng tao. Gagana naman, I mean, pero mahihirapan. So, ayun. Kaya ngayon lang siya mapapahinga. Ayun na siya. Bahay na. Ang ina wala akong balbas, sabi ko ito. Ito, boy. Init, ano? Minute. Yan, sakit sa ulo. Talaga. Dapat mag-half day siya eh. Naunahan siya ng isang katrabaho niya. Pero long weekend naman sila, so okay lang. Ay, naka. Ayan, nagagawa ko ng avocado smoothie. Ginagamit ko immersion blender. Kasi may blender kami pero maliit. So, kailangan ng dalawang salang. Eh, at least ito nasa bowl, tapos immersion lang. Okay na. So, naglagay ako ng milk powder, condensed avocado, saka gatas. Yung fresh milk. Ayun o, naglilinis ng salamin ng sasakyan. Anong oras na? 6:30 na, pero yan ang araw. Mainit na naman. Tsaka mukhang mausok na naman. Di ko alam kung ano. Eh, bukas gagala kami. Kaya nililinis-linis niya na. Matulog din siya eh. Pagod din kasi. Ano din, lumilinis ba? Gamit na yung magic eraser. Ayun. Magic eraser. Effective daw kasi sa yan eh. Sa mga salamin. Dapat ata may paper towel ka din eh. Ha? Ano yung pinagkakagulo niya dyan? Ewan. Yung pit. Bagong bili lang ba yan? Hindi. Oh, matagal na to. Mga 5 years ago. Utot. Hindi mo na napapansin. Amazon. Torque ka. Makauwi lang ni Jonas eh. Yun, ayan. Chinese eh. Hindi mo mabasa? Hindi mo mabasa. Ba't si Jonas nabasa? Oo, may pagka-itik lang. Ayaw mo lang basahin kaya si Jonas. Torque wrench. Kailangan. Tapos yan, ako yung nagluluto ng tofu at saka chicken wings. So ito, ipapansir ko lang yung tofu. Tapos pagka na-fry na, ikakat ko siya ng mas maliliit. Tapos lalagyan ko ng sauce. Pakita ko sa inyo mamaya. Ayan ah. Package. Ano ba laman yan? Ha? Ano laman? Pinadala na Amazon. Sponsor daw ako. Utot mo. Kaka-order sa Amazon tsaka Temu. Review daw. Review. May mga ganun, di ba? Sa Amazon. Hindi lang Amazon. Basta meron kang na mga product na i-review. Papadalang ka. Yeah. Ano kaya yan? Kasi daw eh, may ito tayo. Ano yun? Pang auto detailing. Sakto. Simulan mo sa kotse, dear. Saan? Sa kotse. Hindi, ano lang, papakita lang to, hindi naman gagamitin. Utot mo. Papakita lang. Linis sa may puwan ng kotse. Ito isa, ano to? Brush, drill brush. Iba-ibang size. Sakto yan? Ito yung Ha? Yan yung laman nung in order niya. May dalawang brush. Ganyan ba talaga korte niyan? Para sa sulok-sulok. Ito pa pala, may isa pa. Ang pit-pit. Ito yung kailangan ko. Flat. Tapos may mga foam na siya.
Dami palang laman yan. Extension. Daming laman. Tapos ito, ay hindi ito. Ito pang suction sa tubig. Convert yung ano mo yung Vacuum. vacuum mo para sa sa tubig. Matibay ba? Mukhang makapal naman. Tsaka dalawang size pala yan, ano? Ang malakas yung convert. Tapos ito, kasi iba-iba yung ano yung mga hose ng vacuum. So mayroon din siya mga conversion. Mukhang magagamit niya ngayon. Long weekend siya eh. Sana all. Sana all long weekend. Gagamitin mo yung kotse siguro sa Monday Ah, para malinis yung kotse ng Monday bago ako pumasok. Tuesday. Sunday, pasok na ako eh. Oo nga eh. Lilinisin ko muna yung truck siya. Ah, okay. So, ito na yung tofu after kong iprito. Tapos nilow-heat ko na lang siya habang ginagawa ko yung mixture na ilalagay ko sa kanya. Ano yan, hinati ko na rin sa mas maliliit. Tapos binalik ko ulit sa kawali. Tapos, ito yung nilalagay ko na mixture. So, oyster sauce, chili garlic, pang sukiyaki na, na broth. Tapos, yung Ajinomoto na dashi powder. Dapat may sesame oil pa to, pero naubusan pala ako ng sesame oil. Tapos, green onion. Sa akin, alam niyo naman ako, si tansya lang ako eh. Kahit nga ito lang, okay na eh. Nabili ko to sa, sa TNT. Siguro sa mga Asian store na iba din meron, pero sa TNT ko siya nabibili. Dalawang klase ito eh. Meron yung mas concentrated. Ito yung mas light na sukiyaki. Yan, chili garlic. Yung hondashi. Ay. Ano lang to? Konti lang. Ang palasa lang. Tapos, konting oyster. Tapos, mix lang. Sabay ihalo ko yan doon sa piniprito ko. So, yan. Habang nasa low heat yung tofu, total luto na siya. Lalagay ko lang to. Para ka lang gumawa ng braised tofu. Tapos cover lang para ma-simmer saglit. Tapos okay na yun. So yan na yung isa namin sa isang ulam namin. Plus magpiprito na lang ako ng chicken wings. As in saglit lang to. Wala, parang a minute lang okay na. Ma-absorb lang nung tofu yung yan. Ma-absorb lang na yung sauce. So yan. Lumipas na ng 1 minuto. So yan. Okay na yan. Meron ka ng braised tofu. Kahit sa pritong isda pwede, or sa pritong pork chop, pang pair. Kung talagang ayaw nyo ng meat, pwede rin to. Mag-side lang kayo ng gulay. Pwede na yung top ng kanin. Tapos meron ka nga, masarap nga rin yung yung soft boiled egg na marinated. I-prepare mo dyan. So ito na yung braised tofu. Nasip-sip na husto ng tofu yung sauce na ginawa ko. Kung gusto niya medyo mas masabaw, dagdagan nyo pa. Pero usually kasi once na ilagay nyo yan, dahil nga parang sponge ang tofu, kukunin lang lahat ng sauce na ilalagay. So yan. Tapos chicken wings, tsaka salad. Yung cabbage salad. Yan. Kain na tayo guys. Ito na. Kakain na rin sila. Ito na yan. Kompleto kami ngayon. Walang pasok sa Jermaine. Day off. Parang bihira na tayo makompleto ng 4. Mga artista itong mga anak ko, Joey Marquez, Nini Mulak. Salva. Kala ko papagupit ka nga pala. Nangyayari sa'yo appointment mo. Sa Wednesday. Ayan. Eto, isang araw. Pasok na naman bukas. Alis kami. Si Jonas ang maiwan dito. May lakad ka bukas? Wala. Dito ka lang? Tara, kain tayo. Inom tayo guys. Yakult. Yakult lang ako actually. Sila yung soju. Hindi Ha? Ayaw mo ba? Try ko. Joke na. Testing na. Kasi alis kami bukas maaga. Para masarap ang tulog. Sarap ang tulog. Baka madiretso, maaga nga alis eh.
Mango tsaka So, apple. merong dalawang flavor. Hindi ko alam kung anong masarap. Anong flavor? Anong marerecommend niya? Ay, dalawa pares. Kung marirecommend. Ininom namin yung tubig lang, tsaka yan eh. Eh, Kaya yung original flavor eh. Hindi masarap eh. mapasubo ako rito ah. Isang buong Yakult? Ganyan karami? Hindi, kalahati lang ako nilagay ko. Hindi na ako. Eh. Ang laki ng cup ah. Malaking cup, malaking. Ubusin ba natin? Maubos na. O, konti lang Apple yun. o. Ayun siya. Try ko yung apple. Sige na, una ka na. Soju. Naalala ko pala yung nasa Korea kami. Yan Hindi ang ano natin din. yan eh. Yung binabutas Chopstick. yung... Chopstick. Mm. Pag Chopstick? ganun, tusok yung kamay. Hmm. Ayun. Eh, hindi totoo. Hindi may nakakabutas talaga. Pero yung regular yan yun, di ba? Regular lang. Hindi kami nag-ano. Gano'n ka Wala, lang? wala pa. Mango sa akin. Ay, masarap ba yung mango? Masarap Hindi yung ko apple. alam eh. Oo na. Ito, masarap? Sarap. Bango. Eh? Yun yung mga matindi eh. Konti lang ako. Up. Tama na yun. Baka hindi ka mainom. Masarap. Masarap. Babaw yung ano eh. Masarap nga. Parang hindi alak na. Hindi nga natin. Konti dun eh. Konti, lalasingin mo ba ako? Soju at Masarap Yakult. yung yung apple. Parang ano pa lang isang higop ko pa lang, umiinit na yung ganito ko Sarap na yung mango, no? Lasa mangga. Tingin. Tingnan mo sa Parang pinitas lang sa bakura natin. Ang lakas eh. Ano? Tapang isa yun. Hindi, dami ko nilagay eh. Tapang eh. Ito masarap. Tingnan mo nga. Eh kung wala ka nilagay na ano, puro Yakult ang lasa niyan. Meron naman. Meron naman. May pahit na eh. Ito. Trip-trip lang kami guys kasi bukas walang pasok. Si Jermaine alauna pa naman ng ano eh. Alauna ka pa diba? Sa long weekend. Ikaw rin long weekend diba? Ako walang long weekend nyo. Minsan kailangan din talaga ng ganyan eh. Napaganda naman na itong mga anak namin. Pwede na kainuman. Parang talaga ako umiinom. Sila. Hindi ko inaabot yun eh. Yung kay daddy nun. Nagiinom ako nun pero hindi niya alam. Ayun no. Gin Tao pa yan. kainom namin eh. Pero kaya din nyo sabihin, alam namin yun. Dahil ginawa ko natin yun. Yun nga. Sinubukan na lahat. Lahat naman ata ng kabataan, ganun eh, sumubok. Meron pa ka dyan, naninigarilyo eh. Sinasing din. Ang sarap pala yun. Pero tama lang yun, binuhos ko na yun. Tagay pa. Sabi na, huwag mo yata ng Jermaine eh. Nakaka ka ba nilagay? Ako, gano'n pa kami nilagay ko? Mga ganun lang. Masarap. Yung ano yun. Nilagay ko. Basta akin ito. Oh, So, tama. the rest oh, dami na. Dami rin eh, ayaw na wala. Ganun din kang kapal. Parang ano lang, cocktail lang. Makaangat yung ano eh, no? May ilalim yung Yakult eh. Pagpunta natin ng Japan, punta tayo sa ano. Hindi natin na-testing yun eh, yung mga ano ron, bar. Ayan. So, testing natin yung isa. Yung kumain tayo. Kumain tayo ng ano, di ba? Yung mga tusok nila. Testing ba natin? Parang bar yun ah. Pwede tayo minom. Hindi. Lalakad pa tayo eh. Kung minum ka naman, lalala ka eh. So next year, yun ang plan namin. Magbakasyon sa Pinas tsaka sa Japan ulit. Nabiting kami ng ano eh, Japan last year eh. Ay, 2 years ago. Parang ulang pa yung Ay napuntahan. hindi, last year nga lang ano. Last year, oh. Kaya, ipon-ipon para makauwi at makapasyal ulit. Silang dalawa dapat pupunta dun sa ano eh. Saan? Ayaw doon saan? Yung mga bar dun.
Kaso sa pagod na ng kagagala, wala na. Ayaw. Ano? Hindi kayo magkaintindihan. Ang club. Bago isip nyo. Wala ng pera. Hindi, nakita ko sabi, scam daw eh. Ano scam down? Overcharge daw pag ako foreigner. Papainumin ka na papainumin talaga nun. Sumimasen, kayo nung Sa inistayan namin, Ikebukuro, ang dami sa may pinakakanto. Parang sunod-sunod. Eh lalo pa, sabihin nun ba? Iba salita ng mga to ah. May Pilipino na ano ba? Meron? Yung sa Ayaw, tabi ano? ng ano. Yung parang 7. Nadaanan natin. namin kayo nun. Hindi kami nakapamasyal doon ng gabi. No? Pagod doon sa Pagod umaga. na. Alis kami 7, 8. Maka 7-Eleven. Kain muna bago gala. Sakong sandwiches din eh. Hindi yung sandwiches. Yung sandwich, kinakain natin dun. Yung marinated na egg at saka yung mga onigiri. Malapit Yan, na. kailangan din to eh. Yung mga ganito ang inom-inom para ma-relax. Saka yung hindi puro lagi trabaho. Dapat pag nasa bahay na hindi na pinag-uusapan yung mga trabaho. Siyempre. Dapat wala na yun. Para nasa ganun eh. Hindi mo na maisip yun. Kasi ilang araw ka nagtatrabaho in a week 5 days. Tapos halos ilang oras ka na wala. Kaya pag day off. Minsan nakaka-burnout din talaga eh. Kaya lang. Ganun talaga yung buhay. Kailangan mo kumita. Kailangan ng Si Jermaine nga daw sumasakit yung ganito niya. masakit na. Constant kasi yan eh. Pag nasa kusina kasi non-stop ang kilos ng kamay mo eh. Ako nga, sa tagal na, ito sumasakit na. Yung mga gilid, kaya siya nararanasan niya, ay syempre non-stop. Sabi ko, yung taga-buhay sa kusina. Sa akin, Sobrang busy ba? Tuhod, kakatulak ng buhangin. Si Jonas ang sumasakit. Puwit. Kakaupo. Sarap buhay eh. Kaya pag nag-graduate ka yan, Net din naman. Maganda rin kasi bumabasa. nararanasan ng yung trabahong mahirap. Kasi dun yung dun yung dumarating na ganito na lang ba ako lagi. mapupulsili ka talaga. Tapos mababa yung sweldo mo. Ganito na lang ba yung sasahurin ko? Ganito na lang ba yung level ng yung capacity ng sarili ko para magtrabaho. Siyempre, hahanapin mo yung makakapag-improve na sarili mo para tumaas yung sahod, yung quality of job mo. Lalo sa Quality mga of bata work pa mo, sila eh. Malayo pa talaga yung kayang maabot. Nasa kanila lang paano nila aabotin yun. Kailangan mahanap mo talaga yung sarili mo pagdating sa trabaho eh. Pero kung nakokontento ka na doon sa kalagayan mo, kagaya ni Jermaine, nag-start pa lang, hindi mo makikita yung fulfillment yung pinaghihirapan mo. Bata pa eh. Kaya mas din ako sa Ido yun, di ba? Ayun, Yan, nag-start. nag-start siya Tim Hortons at saka Ido. Ilan taon ka na sa Ido? 2 years? Dalawa rin, no? Tsaka hirap paghanap noon. Sinasamahan ko pa siya na magpasa ng resume kahit sa Jermaine eh. Nakita nila yung hirap. Covid dun eh. Ha? Covid dun, di ba? COVID. Iba yung Hirap. hirap talaga. Pupursigihin mo eh. Kaya nga, kumbaga, dinala mo sila rito para magkaroon ng mas, magandang future. Ayan, ito. Ganda na trabaho. Si Jermaine na lang. Lapit na. 1 taon na lang. Graduate na. Pero ngayon, for now, busy. School at saka trabaho siya. Happy na rin naman kami doon sa na fulfill namin yung mga pangarap na madala sila rito, mabigyan sila ng magandang foundation para sa edukasyon at sa pagtatrabaho. Tapos malalaki na sila. Kaya kami pag nagkaroon ng free time, layas. Gala. Siyempre, maiksi lang ang buhay. Ilang taon na rin kami. Tumatanda na. Sila possible pa lang eh.
Kami nandun. Hindi pa naman, hindi pa naman Hindi, sobrang matanda, matanda. matanda. Pero at least, andun na sa marami ng mga narating. Narating sa buhay. Mga pinagdaanan. Masaya na rin kami. Maaga kaming nag-umpisa, maaga rin kaming parang nakagraduate doon sa mga obligasyon. Which hindi pa naman kasi. Hanggang sa Oo, eh. magkaasawa at magkaapo ka sa mga yan, wala. Tuloy-tuloy naman yun. No, hindi naman- natatapos ang obligasyon ng magulang eh. Kaso, nag-asawa ka pa. Parang walang plano mag-asawa tong mga to eh. Pag nag-asawa, dito rin. Kapag wala yung basement, hati sila ron. Ay, naka. Wala namang problema nun. Basta linisin nila yung mga kwarto niya. Ano sabi doon kanina sa nakita mo? Ha? Yung malinis na kwarto. Clean room, clean mind. Narinig mo yun, di ba? Sila eto kasi, ang dami mga kalat-kalat eh. Yung mga damit, sobrang dami. Dapat to, donator. Ito, yung mga Pokemon nito, napakarami. Magic cards pa. Magic cards. Kailangan organize. Kaya yung gastusin, dapat na-organize mo. Gusto mo mag-sit-in? Kasi, Kayong dalawa. Kailangan maging wise sa pera kasi syempre umiidad ka na rin. Tsaka paano pag nag-start siya ng family, di ba? Kailangan talaga magkaroon ng direksyon, hindi yung puro, alam mo kung kailan ka pwedeng bumili ng mga libangan at mga ganun. Ako nga yun, sinakripisyo ko lahat ah. Ano talaga, bata tayo ng time na yun eh. Hindi, ganun talaga. Kailangan meron kang decision na mag-move forward ka doon sa mga bagay na ganyan. O hindi, wala. Hindi ka pwede ma-stuck sa isang bagay lang eh. Sinakripisyo ko lahat ng mga bisyo ko nun. Mga paglalaro, ganyan. Bisyong laro hindi naman bisyo na. Bisyo na mga drugs, mga ganun. Bisyo na ng mga collection, ganyan. Bumalik naman lahat yan eh, kahit pa paano. Na kaya naman makuha. Pero minsan naiisip mo na sayang kasi ang mamahal ng cards na ngayon yun. Lalo yung mga Pokemon. Yung mga Pokemon, puro alpha yun. First print. Kung naitabi natin, dami na. Yung tatlong malalakas yun eh. Nado dun eh. Ito na-invest na dito. Na-invest na. Naging Nido 45. Nido, nan. Nan pala, nan. Hindi nido. Ikaw ang nagdinido. Tsaka Diaper. pag uwi ko nun, dala ko isang binder. Pag uwi ko, wala nang binder. 4 na gatas na. Tapos Lakas diaper. dumede. Tapos diaper, no? Hmm. Tuloy pamili na, Pareho yan eh. Lakas maggatas eh. Si Jeremy nag-S26 pa yan. Tignan mo naman yung mga pisngi eh. Sulit. Ikaw din? Ano ba yun? Niloloko ko. Ano ba yung gatas nung time na yun? Gatas ng kalabaw? Bakit ka gatas ng kalabaw? Niloloko mo ako. Alalbay ka. Ayan. Batang ano ako. Ano yun? Ano, bata? Nestle Twin. Ano yun? Kasi, Yung kambal na. yung soya din yun, di ba? Tsaka yung magnolia. Tandaan nyo ba yung magnolia na Nasa na bote. fresh milk? Ang kapal ng bote nung kahit pukpuk mo sa yun eh. Hindi mababasag eh. Fresh milk, yung chocolate milk, tsaka mango. Mango. Mango lagi iniinom ko ng sarap. Ako naman yung chocolate Hindi na milk. nila inaabot yung panahon na yun. Wala na. Wala na. Vitamilk. Vitamilk. Ayun. Vitamilk. Ano yung Vitamilk? Dutch milk? Dutch milk, di ba? Oo, tsaka yung yung... Gold brand na dalawa. Oh, yun pa. Tsaka Kay yung- pa ni Mami yun, Ano naka-pyramid binibili ko pa eh. lagi? yung puti, no? Ano Siyempre, binibili ko meron lagi pang nun na gatas may sa parang, Sterilize. parang Energen? Ano yun? Yung isa? Nesvita? Nesvita. Nasa Korea ka ata nun. Lagi Nesvita eh. Ay, tatanong ko si daddy na, nisbita pa rin. Lolo niya ngayon, di ba? Nesbita pa rin. Energen. Energen mo. Energen na. Wala na ata Nesbita eh. Tinalo na Energen. Mahal kasi Nesvita nun eh. Eh, nung nasa Korea naman ako, lahat. Bibili naman eh, di ba?
Iba tayo pa sa abroad eh. Lahat available eh. Ay, nako. Para marinig kayo. Okay, tayo na. Yan. Tapos na. Saglit lang. Tapos na. Lumutang na rin ulo niya. Nahihilo na ako. Naantok na kagad. Pero mabilis ang tama ng soju, kaya lang saglit lang din nawawala kagad. Hindi siya ganun na Sa kanila parang wala lang. Sa akin parang hindi nang second eh. iba. Iba yung tingin mo sa akin ah. Iba yung tingin mo sa akin. Happy na kita. Parang yung yung pagpipiling mo lumulutang yung ulo mo. Sabi niya, kailangan ko raw ata nito para hindi ko na maintindihan yung sakit ng ulo ko. Kasi kanina umaga talaga hanggang ngayon sakit ng ulo ko. Wala. Sakit Iba pa na rin, eh. pero parang... Lumutang. Parang nakaangat yung ulo ko. Lumutang. Okay yan. Try nyo to. Combination. Pero alam ko. Mas gusto ko yung yung apple. Mga umiinom ng soju. Straight lang inumin yan. Na, lalo na may mga may flavor. Dati kasi wala namang flavor yun. Nasa Napapanood ko, sabihan nila nilalagay. Pwede Mga rin yun. Korean drama. Pero yung yan, yung walang flavor. Ah. Yung ginagawa namin dati. Nahalo namin. Ay. Pero yung mga Koreano, gusto yung mga Red Doors. Kahit mo yung napanood ko na na vlogger sa Pinas na Korean. Koreana si Sohee. So, Laging Red Horse. Nakakatawa siya panoorin eh. bibili sa karinderya, may Red Doors. Tanghalong Lagi niyang tapat. hanap Red Horse. Ay, na. Ganun din pala yung mga Koreano talaga. Mas gusto nila. Gusto nila yung tinetesting din nila eh. Binigyan nga ng nila Kotol yung dati, Patro Cantos eh. Tindi raw eh. Pag inom daw na ganyan, parang nagliliyab, pati yung butas ng ilong nila. Hindi ko matry yun. Natry ko San Miguel Diet. Yun, mainom ko pero Yung gin kasi ilang percent yung mataas ang percentage ng alcohol dun. As in parang purong alcohol yun eh. Yun, maganda rin kasi yung mga ganitong para sa amin yung mga nakaupo kami, nagkikentuhan. tsaka yung kahit yung ganyan na dahil nga kami busy pa ako, tatrabaho sa Germany, nag-school. So bihira kami makompleto sa hapagkainan. Kaya hanggat maaari, pag kumpleto, sabay-sabay kami kumakain. Yun. Yan. Nasamit ako doon sa Nasa medyo sa chichirya. Chichirya. Pritos. Masarap itong pritos natin. Maganda rin yun, parang lalo na kami, di ba, medyo halos may mga edad na rin yung mga anak namin. Maganda rin yung na-share namin yung mga pinagdaanan namin sa kanila. Although na pag pinagsasabihan naman namin sila is Napagkukwentuhan din naman namin lagi. mas maganda yung yung kwentuhan na walang kumbaga parang na-share lang natin kasi Parang magtotropa lang ba na Ah. nagkukwentuhan. Hindi yung magulang nyo kami, kailangan takot kayo sa Jermaine amin. talaga tahimik lang kagaya parang nung bata siya eh. Ano na yun, gano'n na yung kahit nung baby. Tahimik. Kapag ka napapagalitan yun, iba yung loloko mo, napapagalitan mo, papasok sa kwarto yun. Kahit madilim na madilim. Ano lang yan, nasa taong kalahati lang siya, magdadalawa. Pag pinagalitan yun, pupunta ng kwarto yun, kahit madilim, maakit ng kama yun. Doon lang siya. Doon lang siya. Si Siyempre, Si Jonas, ikaw maawa ka, siyempre, di ba? si Jonas hindi pupunta sa kwartong madilim. Yung ba tipo makukulit, pagsabihan mo lang. Tapos pagka yung pinaglalaro siya lagi ng mga nila lola niya, tsaka tito boy niya ipaiiyakin. Gaganon lang hihikbe, tapos wala na. Hindi siya umiiyak talaga ng todo pero parang napipigil niya yung iyak niya. Hindi gaya ni Jonas Iyak agad yun. Iyak, pag umiyak pa yun, talagang ang lakas. Tsaka hindi papasok sa kwarto na madilim yun. Duwa ako ngayon eh. Tapos meron pang panakot sa kanya pagka Yung panay Godzilla yung na Godzilla laruan. na laruan. Takot yun. Kasi makulit si Jonas nun Nakakatuwa lang din na naabot namin yung ganitong stage ng buhay tapos sila naglaki nakita mo yung kumbaga yung mga bunga ng mga paghihirap, sakripisyo. Kaya Sa amin na gusto naman namin lang maging aral sa kanila yun. Yung mga panagkukwentuhan kami
na makita na kami kahit maaga nagsimula. Hindi kami nagpabayaba. Hindi kami nagpatalo sa mga Negative na na comment, na mga pagsubok na talagang nag-test ng aming samahan. Dami. May napapad nga kami kagabi. Ano? Ay, isang gabi, nakaraan yung may pinapanood tayo. Tagal na pala niyan. Parang Yung kailan na yan. Ano ba yun? Yung ano mga nakalimutan. Basta nanonood kami, pinapanood kami. Parang, ang bilis ng panahon. Alam mo ilang taon na pa nang lumipas. Hindi mo talaga mamamalayan eh. Kaya nga lagi namin sinasabi sa kanila. InSync ba yun? Oo, Hindi, yung NSYNC. Nagko-concert sila yung, 97, 98? 98. 98. Na biro mo 98. Ay, ano Tagal. kayo, kapanahon na Mga bata-bata pa nun. bata pa talaga. High school. Siya, nasa college na nun. So, yun. Maganda yung ano na. mga ganito. Kailangan din talaga sa family, maging open kayo makakapagkwento. Ayun, hindi yung nahihiya o nagtatago sila ng mga bagay na kumbaga, parang nahihiya sila na sabihin sa magulang nila or i-share nila. Hindi mawala yung ganun. Pero sa amin kasi, mas gusto namin na magsabi sila. Kasi, at the end of the day, pag may problema sila, sa amin din naman sila lalapit eh. Marami kasi mga kabataan ngayon na as much as possible kinikimkim nila yung mga problema or mga kagaya ng mga binubuli na pala. Kami nung nag-aaral yan, pag binuli kayo, lalo na nandito tayo sa ibang bansa, sabihin nyo kagad para ma-actionan, hindi pwede yung ganun. Or kung hindi man, alam nyo naman kung anong dapat gawin, di ba? Kasi pag ginawa sa inyo yan at pumayag kayo na gawin sa inyo yan, paulit-ulit na gagawin sa inyo yan. Huwag kayong papayag. Awa ng Diyos, okay naman yung Kaya naging... nag-i-school sila talaga yung paalala namin sa kanila na make sure nyo na ganito, ganyan. Pag hindi pumasok, tatanungin namin, anong problema? Baka may nakaano sa inyo sa school, ganyan. Hindi daw, mas mahal yung pakaramdam. May mga ganyan instance. Pero yung mga kabataan, hindi mawawala sa kabataan yung sumusubok ng mga kung anong bagay. Baga tayo Natural lang, as kahit kami, di ba? parents, unawain natin kasi pinagdaanan din natin. Hindi wala wala namang namang- perfecto eh. Totoo. Kaya kailangan... Nasa talaga. pag-unawa lang at saka paggabay. Kasi minsan, Okay lang, pasubok nyo. Subukan yan, pero wag ka manatili sa ganung bagay. Di ba? Alam mo, i-guide nyo na, nagkamali ka, ganito. Pero wag yung parang nagkamali na nga, lulugmok mo pa sa pagkakamali. Wag ganun. tapos yung lagi mong na ginagawa mo na naman to, lalong maririndi yung yung bata. Dati hindi talaga sa punto na magkakaedad sila, marirealize nila na Marirealize kung ano nila. yung Minsan- tama at mali. Minsan mas maganda pa nga yung sila yung mismo na Nakakatuklas. nakakatuklas or may realization sa mga na ginawa nila para alam nila, di ba? Kasi ganun din naman yung mga pinagdaanan namin nun eh. Kaya pala nagagalit si daddy, kaya pala nagagalit si mami. Ano ang maiisip eh. Hanggat hindi ka pa nagiging magulang. Totoo yung masasabi ng mga magulang natin, no, na Magiging, magkakaasawa, magkakapamilya ka, malalaman Magkakapamilya mo ka. din. Which is totoo, darating sa punto na, tama. So, nawain na natin yung mga anak natin na dadaan sila sa ganong stage ng buhay. Lalo pat nandito tayo sa Canada, sa ibang bansa, syempre, iba-ibang kultura, iba-ibang Bye-bye nakakasalamuha. yung nakakasalumuha. Hindi kagaya sa Pilipinas na halos the same way kayo pare-parehong binrot out ng mga magulang, di ba? Yun. Kaya wala. Yung paggabay, importante yun. Lalo, nandoon pa rin yung kahit pagbalik-balik ta rin mo, kahit naging citizen ka rito sa Canada, yung dugong Pilipino nandoon pa rin. Yun ang nagiging proud kami hanggang ngayon. Nakikita nyo naman, tagal na rin namin dito yung mga bata. Actually, bata, matanda na nga. Ano yan, talagang hindi sila yung iba, ilang taon pa lang dito, hindi na makapagsalita ng Tagalog. Hindi na nila mautusan, hindi. Kahit yung mga kasama ko na Latino, yung mga anak nila, hirap na magsalita ng salita nila, tapos si Melvin, siya naglalabas ng basura, siya siya shovel, siya mga kung ano lahat ng ginagawa sa bahay. Sabi ko dapat, nung malilit pala yung mga anak mo, tinuturuan mo. Kasi pag di mo tinuruan yan,
Pinipigil daw siya ng asawa niya. Bata pa yan. Wag nang... Tsaka para sa kanila rin yun eh. Kasi kung lalaki sila na walang alam sa buhay, walang Walang gawin. Sila rin mangyayari. kasi pag bumukod sila balang araw, mahirap para sa kanila. Pero kung sanay sila sa mga ganun, alam na nila. Kaya nga yung kwarto nga nila, maintain nyo yan. Kasi ano nyo yan, kumbaga andyan kayo, araw-araw kayong tinutulugan, kailangan i-maintain yung maayos. Ay, naka. So yun lang naman, i-share lang Antok na naman siya. namin sa Antok na inyo. siya. Antok talaga eh. Parang ang lumulutang yan. Sarap Napawisan ako na parang lumulutang yung pakiramdam. So yun guys, sana yung mga nag-start pa lang ng family dito sa Canada, wag niyong hayaan na kainin sila nung ibang kultura. I-share niyo pa rin yung yung mga pagpapalaki sa inyo Mga ng mga values natin magulang sa niyo, mga Pinas. values ng mga pagiging Pilipino natin kasi hanggat na nanirita sa atin yung dugo ng pagiging Pilipino, Pilipino pa rin tayo. Yun nga lang simpleng pagmamano sa amin hanggang ngayon. Hanggang ngayon, no? Kahit nasaan. Kaya lang dati kasi, yun nga, nakwento namin nung sa vlog yan. Dati lahat ng maida na bumibisita rito or talaga nagbe-bless yung dalawa. Mm. Kaya lang kasi nung tumagal, parang walang gusto. Wag na, tatanda Wag ako. na, tatanda. ganun sila eh. So sabi namin sa mga bata, kung ayaw, okay lang. Baka kasi nakaka-offend din yung dating sa kanila, di ba? Kasi baka ayaw ng pinagmamano, di ba? Sa amin na lang. Kaya sabi namin, okay lang, wag na. Para baga hindi namin sa pinilit na okay lang, lahat ng darating dito, magmano kayo, hindi. Sa amin, yun talaga, hindi nawawala yun. Magmamano sila every time darating or aalis. Yun yung mga dapat natin hindi burahin sa ating pagiging Wag mo mawawala Pilipino. yun. Kahit matatanda na yan, pagka anong oras na, ba't wala pa, asan ka na? Hindi nawawala sa Matawag. amin yun. Kasi syempre mag-aalala ka, hindi mo alam kung anong nangyari sa Yung mga labas. simpleng ganun lang, akala mo simple lang, pero yun yung yung show of care para sa mga anak nila, di ba? Tama. Yun. Tsaka yung pagiging Pilipino kagaya ni Alex Ciala. Nanalo na naman kanina. Nanonood nga kami. Ang galing. Ang ganda ng laban nila kahit puro out. Kahit puro out, pareho Intense sila. eh. Ayun na. Kung nandito na siguro yun, kung nung Oo, Calgary, nakapanood tayo. makapanood din tayo. Congrats. Congrats. Yan lang naman guys, na-share lang naman namin sa inyo. Ako'y talagang inaantok na din. Ingat kayo lagi, baka mamaya doble na pala yung Tingin mo. doling na pala ako sa vlog. Guys, thank you for always watching. See you in the next vlog. Bye.